Malamig ang hangin ng gabing iyon, halos sumasabay sa bigat ng nararamdaman ko habang nakaupo sa harap ng maliit naming bahay. Umuulan pero hindi ko alintana ang patak ng tubig na tumatama sa aking balikat. Para bang hindi na mahalaga kung mabasa man ako, kung malamigan man ako, wala na akong pakialam. Hindi ko alam kung bakit tila may bumabagabag sa akin, isang bagay na hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko sa dibdib na may mali. Si Mara, ang kapatid ko, ang lagi kong kasamang magbantay sa tindahan ng nanay namin. Siya ang tahimik, madalas nakatungo, parang palaging may iniisip na malalim. Hindi ko siya masyadong pinapansin. Sa totoo lang, lagi ko siyang pinapagalitan kapag may maling ginagawa. Kung naiwan niyang bukas ang ilaw sa banyo, sinisigawan ko siya. Kung natapon niya ang harina sa mesa, pinapagalitan ko siya. Minsan, kahit walang dahilan, tinataasan ko siya ng boses. Para bang natural na lang sa akin ang magalit sa kanya. Mara, ang tanga-tanga mo. Wala kang kwenta, sabi ko sa kanya isang beses nang mabagal niyang pinupunasan ng sahig. Hindi siya sumagot, kagaya ng dati. Tahimik lang siya, parang sanay na sa mga ganitong eksena. Napansin ko minsan na tumutulo ang luha niya habang naglilinis, pero hindi ko siya nilapitan. Sa isip ko, baka arte lang iyon. Hindi ko kailanman inisip na may malalim na dahilan ang bawat patak ng luha niya. Kinabukasan, bumungad sa akin ang isang kakaibang tanawin. Nakita ko si Mara sa tindahan, nakayuko habang kausap ang isang matandang babae. Hindi ko alam kung sino ang matanda, pero ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila. Mara, bilisan mo. Huwag mong sayangin ang oras ko. Sigaw ko sa kanya habang papalapit. Napatingin sa akin ang matanda, may kakaibang ekspresyon sa mukha, parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Tumingin din si Mara sa akin, pero agad niyang ibinalik ang tingin sa sahig. Mahal mo ba ang kapatid mo? Tanong ng matanda nang hindi inaasahan. Napatingin ako sa kanya, medyo nabigla. Sino ba siya para tanungin ako ng ganito? Siyempre naman, kapatid ko siya, kaya natural lang na mahal ko siya. Sagot ko, kahit medyo inis. Napansin kong tumingin si Mara sa akin ng mabilis, pero agad din niyang iniwas ang tingin. Ngunit hindi ko alam kung bakit, tila may kakaibang kirot ang tanong ng matanda. Parang may sinundot sa puso ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Parang may bumukas na bahagi ng isip ko na pilit kong tinatalikuran. Napansin kong tuluyan nang umalis ang matanda, pero naiwan sa akin ang tanong niya. Ang tanong na bumabagabag sa akin buong maghapon. Mahal ko nga ba si Mara? O baka hindi? Sa buong maghapon din napansin kong iba si Mara. Tahimik siya pero hindi na katulad ng dati. Para bang may laman ang katahimikan niya, isang bagay na hindi ko maabot. Nagtataka ako kung ano ang iniisip niya. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga siya kilala ng lubusan. Oo, kapatid ko siya, pero hindi ko alam ang mga pangarap niya, ang mga gusto niya, o kahit ang mga nararamdaman niya. Nakaramdam ako ng bigat sa dibdib. Paano ako naging ganito? Bakit tila napaka-estranghero niya sa akin? Bago magdilim, nagdesisyon akong kausapin siya. Hindi ko alam kung bakit, pero may bahagi sa akin na gustong malaman kung ano ang nasa isip niya. Mara, gusto kong mag-usap tayo, sabi ko habang pumapasok siya sa kwarto. Napatingin siya sa akin medyo nagulat. Siguro hindi niya inaasahan na kakausapin ko siya ng maayos. Umupo ako sa gilid ng kama niya habang siya naman ay tahimik na nakatayo sa harap ko. Mara, galit ka ba sa akin? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa akin pero agad din niyang iniwas ang tingin. Hindi naman, mahina niyang sagot, pero alam kong hindi iyon totoo. May naramdaman akong kirot sa dibdib ko. Bakit ba ako ganito? Bakit hindi ko siya napansin dati? Mara, kung may mali akong nagawa, sabihin mo sa akin, ayusin natin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang layo mo sa akin. Sabi ko, tumulo ang luha niya
pero hindi siya nagsalita. Tumayo siya at may kinuha sa maliit niyang kahon sa ilalim ng kama. Pagbalik niya, may hawak siyang lumang litrato. "Tingnan mo ito," sabi niya habang iniabot sa akin. Napatingin ako sa litrato. Dalawang batang babae ang nasa larawan, isang masaya at isang malungkot. Ang masayang bata ay ako at ang malungkot na bata ay si Mara. Pero may isang bagay sa likod ng litrato na nagpabago sa lahat ng alam ko. May nakasulat na mga salita at ang bawat letra ay parang kutsilyong tumatama sa puso ko. "Mara, anak namin, pero hindi mo kapatid." Hindi ko alam kung paano ako huminga matapos kong mabasa iyon. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko, ang pag-init ng pisngi ko at ang bigat ng hangin sa paligid. Hindi ko siya kapatid? Paano? Bakit? Parang bumagsak lahat ng mga alaala sa harap ko. Lahat ng oras na pinapagalitan ko siya, sinisigawan, inaaway. Hindi ko na napansin na tumutulo na rin ang luha ko. "Mara, anong ibig sabihin nito?" Tanong ko pero hindi siya sumagot. Tumalikod siya at tahimik na lumabas ng kwarto. Naiwan akong mag-isa, hawak ang litrato na tila sumira sa lahat ng alam ko. Ang masakit, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Hindi ko alam kung paano ko itutuwid ang lahat ng mali. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Bumabalik sa akin ang mga tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Sino si Lila? Bakit tila may mga bagay sa kanya na hindi ko maunawaan? Bakit ba lagi siyang tahimik, ngunit may bigat sa kanyang mga mata? Lagi ko siyang pinapagalitan, pero bakit parang may kirot sa dibdib ko tuwing nakikita ko siyang umiiyak? Kinabukasan, bumaba ako ng hagdanan ng maaga. Naroon si Lila, tahimik na nag-aayos ng almusal. Hindi ko alam kung bakit biglang bumagal ang mga hakbang ko. Ang dating simpleng eksena ay bigla na lang naging mabigat sa akin. Ang bawat galaw niya, ang bawat pagbukas ng kahon ng cereal, parang puno ng pasensya at sakit. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kakaibang init sa mata ko. Parang gustong pumatak ng luha na hindi ko maipaliwanag. "Lila," tawag ko. Ang boses ko halos hindi ko makilala. Malambot, tila may pag-aalala. Hindi siya tumingin sa akin, pero alam kong narinig niya. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya, tahimik na naglagay ng gatas sa mangkok. Napansin kong nanginginig ang kamay niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig o dahil sa akin. "Lila," ulit ko, mas malakas na ngayon. Lumapit ako sa mesa, nakatingin sa kanya habang umupo siya ng walang imik. "Wala akong ginawa," sagot niya, halos bulong, pero narinig ko. Ang sakit ng tono niya, parang sugat na matagal nang binubuksan. "Wala akong sinasabi," sagot ko rin, pero may bahid na kaba. Ano bang nagawa ko? Bakit ganito ang pakiramdam ko sa kanya? Bakit parang may utang akong hindi ko alam kung paano babayaran? Tahimik siyang kumain, hindi tumitingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong napaupo sa harap niya. "Lila, ang kapatid ko, pero bakit parang hindi ko siya kilala? Parang may pader sa pagitan namin na hindi ko maintindihan." "Lila, may problema ba tayo?" Tanong ko, diretso, pero ang tinig ko ay puno ng alinlangan. Napatingin siya sa akin sa wakas, pero ang mga mata niya, Diyos ko, ang sakit makita. Hindi ko alam kung bakit parang ang tingin niya sa akin ay hindi lang lungkot, kundi takot. Takot na hindi ko maipaliwanag. "Ikaw ang problema, ate," sagot niya, matigas pero may kirot. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero ang mga salitang iyon parang mga palaso sa puso ko. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Hindi siya sumagot. Tumayo siya, iniwan ang mangkok sa mesa at umakyat sa kwarto niya nang hindi ako tiningnan. Naiwan akong nakaupo, tulala, habang ang umaga ay unti-unting nagiging mas madilim sa loob ko. Sa buong araw, hindi ko maalis sa isip ang sinabi ni Lila. Ako ang problema? Paano? Wala akong maalala na ginawa kong masama sa kanya.
Oo, minsan medyo masungit ako. Pero normal lang iyon, 'di ba? Ganun naman talaga ang magkapatid. Pero bakit parang may bagay na hindi ko alam? Kinagabihan, nagdesisyon akong kausapin si mama. Alam kong siya lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Nang makita ko siyang nagluluto sa kusina, nilapitan ko siya. Ang puso ko mabilis ang tibok. Mama, may tanong ako, sabi ko diretso, hindi na nagpaligoy-ligoy. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya may bahagyang pag-aalala. Ano iyon, anak? Tungkol kay Lila, sabi ko, mahina pero may bigat. Napansin ko ang bahagyang paglihis ng tingin ni mama. Para bang alam na niya ang susunod kong sasabihin. Bakit parang galit siya sa akin? May ginawa ba ako na hindi ko alam? Tanong ko, halos pabulong. Tumigil si mama sa ginagawa niya. Tumayo siya, humarap sa akin, at ang ekspresyon niya, parang may hinahanap na lakas na hindi niya alam kung saan kukunin. Hindi mo ba talaga alam, anak? Tanong niya, ang tinig niya puno ng pag-aalinlangan. Ang alin? Tanong ko, hindi maintindihan ang bigat sa boses niya. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa akin, diretso sa mata, na parang sinisigurado kung handa ba ako sa sasabihin niya. Lila, hindi mo siya kapatid. Parang tumigil ang oras, ang paligid, ang mga tunog, lahat nawala. Ang mga salitang iyon, ang bigat nila, parang mga bato sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni mama. Pero bago ko pa man masabi ang mga tanong sa isip ko, nagsalita ulit siya. Anak, si Lila. Anak siya ng papa mo sa ibang babae. Ang mga salitang iyon parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero biglang naintindihan ko ang lahat. Ang bigat sa mata ni Lila, ang distansya sa pagitan namin, ang sakit na nararamdaman ko tuwing inaapi ko siya. Diyos ko, inaapi ko pala ang sarili. Pagbalik ko sa bahay noong hapon, tahimik ang paligid. Ang karaniwang amoy ng lutong adobo na bumabalot sa kusina ay wala. Ang kapatid kong si Miko, na palaging nakaupo sa sofa habang naglalaro ng video games, ay wala rin doon. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang ugong ng electric fan sa sulok. Kahit paano, nakaramdam ako ng kaunting ginhawa sa katahimikan. Walang magulo, walang kwentuhan, walang tanungan. Pero hindi nagtagal, may kung anong mabigat na bumalot sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag, pero iba ang pakiramdam ng bahay ng gabing iyon. Parang may kulang. Napansin ko ang isang sulat na nakapatong sa mesa. Malinis ang pagkakatupi nito, parang sinadya talagang iwan para makita ko. Tinapik ko ang papel, binuksan at binasa. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa akin? Iyon ang unang linya. Ang sulat ay isinulat ng kamay, pamilyar ang sulat kamay, akin iyon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit may sulat na ganito? At bakit parang ako ang sumulat? Hindi ko maalala na gumawa ako ng ganitong bagay. Pinagpatuloy ko ang pagbabasa. Hindi mo ba napansin kung gaano mo ako sinaktan? Bawat salita, bawat kilos mo, parang dagok sa akin. Hindi ko alam kung galit ka lang o talagang ayaw mo sa akin, pero araw-araw ko itong dinadala. Alam ko na hindi ko kayang sabihin ito sa harap mo, kaya isinulat ko na lang. Sana kahit papaano maintindihan mo. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Pakiramdam ko, may kung anong malamig na pumipisil sa leeg ko. Sino ang nagsulat nito? Bakit ganito ang sinasabi? Tumigil ako sandali, sinubukang alalahanin ang mga nakaraang araw. Wala akong maalala na may ginawa akong masama kay Miko. Oo, minsan napapagalitan ko siya, pero hindi ba normal lang iyon? Kapatid ko siya at ganun kami palagi. Biruan, asaran, tampuhan. Walang seryosong away. Binalikan ko ang sulat. Sa ilalim ng talata may maiksing piraso ng papel na nakasingit. Kinuha ko iyon at nakita ko ang isang litrato. Ako at si Miko. Bata pa kami sa litrato. Siguro mga 6 na taon ako noon at siya ay halos 3 taon.
Masaya ang mga mukha namin sa larawan, pero may isang bagay na hindi ko maalis sa isip ko, ang kanyang mga mata. Kahit nakangiti siya, parang may lungkot na nakatago sa likod ng tingin niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nagkaroon ng bigat ang simpleng larawang iyon. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Kung alam mo lang ang totoo." Napaatras ako. Ano ang ibig sabihin nito? Parang biglang bumagsak ang lahat ng pader sa paligid ko. Tumakbo ako papunta sa kwarto ni Miko. Binuksan ko ang pinto pero wala siya roon. Ang kwarto niya, na palaging magulo, ay ngayon ay malinis. Ang kama, maayos ang pagkakaayos. Ang mga laruan niya wala sa sahig. Lahat ng gamit niya ay nakasalansan sa isang kahon sa tabi ng pintuan para siyang umalis. Sa ibabaw ng kahon, may isa pang sulat. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinampot ko ito. Hindi ko alam kung gusto ko pa bang basahin, pero may kung anong nagtutulak sa akin na gawin ito. Binuksan ko ang papel at doon ko nabasa ang mga salitang nagpapabago sa lahat. Hindi mo alam ang lahat, hindi mo alam kung sino talaga ako sa buhay mo. Hindi mo alam kung paano mo ako itinuring ng matagal na panahon. Hindi mo alam na kapatid mo ako, hindi dahil sa dugo. Ako ang batang iniwan ng mga magulang ko sa labas ng bahay ninyo noong gabi ng bagyo. Ako ang batang kinuha ng mga magulang mo dahil sa awa. Ako ang batang itinuring nilang anak, pero palaging nasa tabi mo, palaging nasa likod mo, palaging nasa ilalim ng anino mo. Hindi mo alam, ate, pero hindi mo ako tunay na kapatid. At alam ko hindi mo kailanman ako itinuring na ganon. Tumigil ang mundo ko. Parang huminto ang paghinga ko. Ang utak ko pilit inuunawa ang mga salitang iyon, pero parang may harang. Si Miko. Hindi ko tunay na kapatid, hindi ko siya kadugo. Paano nangyari iyon? Bakit walang kahit sino sa pamilya ang nagsabi sa akin? Bakit sa ganitong paraan ko pa nalaman? Napaupo ako sa sahig, hawak pa rin ang sulat. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang mga pagkakataong sinigawan ko siya, ang mga sandaling hindi ko siya pinansin, ang mga birong palaging may bahid ng panlalait. Hindi ko alam, pero parang lahat ng iyon ay may bagong kahulugan ngayon. Parang lahat ng ginawa ko ay may mas malalim na epekto sa kanya kaysa sa iniisip ko. At sa huling bahagi ng sulat, may nakasulat pang isang linya. Kung mahal mo ako, hanapin mo ako. Kung hindi, huwag mo na akong subukang makita. Tumayo ako, nanginginig ang buong katawan. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ko alam kung paano siya hahanapin. Pero isa lang ang alam ko sa sandaling iyon, may mali akong nagawa at kailangan ko itong itama. Sa araw na iyon, ang langit ay may kalmadong kulay abo. Tila sinasalamin ang bigat na naramdaman ko sa aking dibdib. Ang malamig na hangin ay naglalambing sa aking balat, ngunit sa loob ko, isang nag-aalab na apoy ang hindi mapawi. Nasa likod bahay ako, naglalakad sa makitid na daang nababalutan ng tuyong dahon, habang pilit kong iniisip kung paano ko haharapin ang kasalanang hindi ko alam na matagal ko palang ginagawa. Si Mia, ang tahimik ngunit palaging maasahang batang babae sa bahay, ay nakaupo sa ilalim ng punong mangga. Wala siyang imik tulad ng nakagawian, ngunit ang mga mata niya ay nagtatago ng kurot ng lungkot na pilit niyang nilalamon. Mula sa malayo nakita ko siyang naglalaro ng mga bato sa lupa, nililinya iyon na parang sinusubukang bumuo ng sarili niyang mundo. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bigat sa pagtingin ko sa kanya. May kung anong tanong na bumubulong sa likod ng isip ko, ngunit hindi ko pa mahanap ang sagot. Mia, tawag ko, medyo mas malakas kaysa sa inaasahan. Napatingin siya sa akin, nagulat, at saglit na napahinto sa ginagawa niya. Hindi siya agad sumagot, parang nag-aalangan kung dapat ba akong lapitan. Naramdaman ko ang distansya sa pagitan namin, hindi lang sa pisikal, kundi sa kung paano kami magkaugnay. Hindi ko maintindihan, pero parang may sinumpang pader sa pagitan namin na hindi ko alam kung kailan nagsimula. Bakit ganyan ang tingin mo? Parang may kasalanan ako sa'yo?
Tanong ko, pilit na nagpapatawa, ngunit ramdam kong hindi iyon tumalab. Tumayo siya, iniwas ang tingin at tumungo sa direksyon ng kubo sa likod bahay. Sinundan ko siya, hindi ko alam kung bakit, pero parang may magnetong humihila sa akin papunta sa kanya. Pagpasok sa kubo, napansin kong nakatambak ang mga lumang kahon sa sulok. Ang amoy ng alikabok ay agad sumalubong sa ilong ko, ngunit hindi iyon ang nakakuha ng pansin ko. Sa ibabaw ng isang kahon, may nakapatong na lumang litrato, isang larawan ng isang bata, may mahabang buhok, nakangiti habang yakap ang isang babae. Kinilabutan ako. Ang bata sa litrato ay si Mia, pero ang babaeng yakap niya ay hindi ang mama naming dalawa. Mia, sino to? Tanong ko, hawak ang litrato at pilit na nilalabanan ang panginginig ng kamay ko. Napatingin siya sa akin, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa mga mata niya, may kirot na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung bakit, pero ang pakiramdam ko, ang litrato ay isang piraso ng sagot sa matagal ko ng tanong. Sa wakas, nagsalita siya, halos bulong. Si mama ko, dati, halos mabingi ako sa sinabi niya. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, halatang hindi ko kayang tanggapin ang narinig ko. Tumayo siya, lumapit sa akin at kinuha ang litrato mula sa kamay ko. Pinagmasdan niya iyon saglit bago muling nagsalita. Namatay siya ng bata pa ako. Hindi ko maalala ang lahat pero alam kong hindi siya ang mama mo. Iba tayo, hindi mo ako tunay na kapatid. Parang gumuhit ang kidlat sa utak ko. Ang mga alaala ng pagiging istrikto ko kay Mia, ang mga pagkakataong sinisigawan ko siya dahil sa maliliit na pagkakamali, ang mga oras na hindi ko siya pinapansin dahil iniisip kung mababa ang halaga niya. Lahat ng iyon ay biglang bumalik sa akin. Para akong nalunod sa bigat ng konsensya. At ang pinakamalala, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na hindi ko pala siya tunay na kapatid. Pero bakit? Bakit hindi ko alam? Mia, bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi sinabi ni Mama? Tanong ko, nanginginig na ang boses ko. Hindi siya agad sumagot. Tulad ng dati, mas pinili niyang manahimik. Pero sa mga mata niya, nakita ko ang sagot. Hindi niya sinabi dahil alam niyang hindi ko siya tatanggapin. Alam niyang matagal ko na siyang tinuring na iba kahit hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit nilihim ni Mama, pero hindi ko na rin inisip na sasabihin pa. Kasi, hindi mo naman kailangang malaman, di ba? Sagot niya, ang boses niya ay puno ng pait. Ramdam kong hindi iyon paninisi, kundi pagsuko. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Para akong nawala ng hangin sa dibdib. Ang lahat ng sakit na naramdaman ko sa kanya noon ay biglang bumalik sa akin. Ngayon, hindi na sakit laban sa kanya, kundi sakit laban sa sarili ko. Paano ko nagawang maging malupit sa kanya? Paano ko nasayang ang pagkakataong maging mabuting kapatid? Lumapit ako sa kanya pero umatras siya. Hindi ko alam kung dapat ko siyang yakapin o humingi ng tawad, pero alam kong hindi iyon sapat. Ang mga sugat na naidulot ko sa kanya ay hindi basta-basta maghihilom. Habang nakatitig ako sa litrato, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Napatigil kami pareho at bumungad si Mama. May dalang isang kahon na tila puno ng mga lumang gamit. Napansin niya kami at ang litrato sa kamay ni Mia. Sa saglit na iyon, alam kong ang mga sagot ay nasa kanya. Mama, tanong ko habang ang luha ko'y tuloy-tuloy na bumabagsak. Totoo ba? Hindi ko siya tunay na kapatid? Tahimik siyang tumingin sa amin, pero ang ekspresyon niya ay hindi ko mabasa. Parang may halong lungkot, galit at takot. Sa wakas nagsalita siya at ang boses niya ay tila isang sibat na tumama sa puso ko. Hindi mo siya tunay na kapatid, pero ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang mama niya. Tahimik akong nakaupo sa sahig ng kwarto. Hawak ang isang lumang kahon na natagpuan ko sa pinakaloob ng aparador. Inakala kong mga lumang gamit lang iyon ni Mama, mga damit, larawan,
o kaya'y dating koleksyon ng mga alahas. Ngunit sa pagbukas ko nito, bumungad sa akin ang mga sulat. Mga sulat na may pangalang hindi pamilyar sa akin, para kay Sofia. Sino si Sofia? Linapitan ko ang bintana upang maghanap ng liwanag mula sa papalubog na araw. Binuklat ko ang unang sulat. Ang tinta ay kupas na, ngunit mababasa pa rin ang maayos na sulat kamay ni Mama. Ang mga salita ay tila humihinga, bawat linya ay puno ng damdamin. Para sa pinakamamahal kong anak, Sofia, patawarin mo ako kung hindi ko nagawang sabihin ang katotohanan. Napahinto ako. Anak, Sofia, parang may kung anong malamig na humawak sa batok ko. Ako lang ang anak ni Mama, hindi ba? Ako si Ella, walang ibang pangalan o katauhan na dumaan sa buhay namin. Ang buong buhay ko'y umiikot sa paniniwalang ako ang nag-iisang anak. Ngunit ang mga sulat na ito ay tila bumubulong ng ibang kwento. Binuklat ko ang sumunod na mga pahina. Mas lalo akong nabalot ng kaba. Ang tono ni Mama ay puno ng hinanakit at pangungulila. Sofia, kung alam mo lang kung gaano kasakit ang araw-araw na hindi kita mayakap. Ang kapatid mo, si Ella, ay hindi alam ang lahat. Hindi niya alam kung sino ka sa buhay niya. Ang pangalan ko, nabasa ko ang pangalan ko. Pakiramdam ko'y nanlalamig ang buo kong katawan. Kapatid, ako, sino si Sofia? At bakit parang may lihim na hindi ko kailanman nalaman? Tumayo ako at naglakad paikot sa kwarto. Pilit iniisip kung paano nangyari ito. Ang mga alaala ko, ang mga larawan sa bahay, wala ni anino ng ibang bata bukod sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong may bigat sa dibdib ko na parang may gustong lumabas. Parang may kulang. At ngayon, unti-unti itong bumubunyag. Ang huling sulat ang mas nagpatindi ng lahat. Sofia, ang kapatid mo'y hindi masama. Ngunit naligaw siya. Patawarin mo siya kung hindi niya kayang makita kung gaano ka kahalaga. Mahal ka namin pareho, anak. Nalilito na ako sa dami ng impormasyon. Ngunit ang huling linya sa sulat ay parang isang bulalakaw na bumagsak sa kalmadong tubig ng isip ko. Ella, kung mababasa mo ito balang araw, alalahanin mong si Sofia ay nasa paligid lang. Nabitawan ko ang papel. Sa paligid lang, tumigil ako sa paghinga. Bigla kong naalala ang lahat ng pagkakataong inaway ko si Mika, ang babaeng kinalakihan kong kaibigan, ngunit hindi ko kailanman itinuturing na higit pa roon. Si Mika na lagi kong tinutulak palayo. Si Mika na laging naroon para sa akin sa kabila ng lahat ng masasakit na salita at pang-aapi ko sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ko. Ang kaba sa dibdib ko'y nagiging mas matindi. Kailangan kong malaman ng totoo. Kailangan kong tanungin si Mama. Agad akong lumabas ng kwarto, dala ang mga sulat. Tinungo ko ang kusina kung saan nakita ko siyang naghuhugas ng pinggan. Mama, ang sabi ko, pilit na itinatago ang panginginig ng boses ko. Humarap siya sa akin, bakas ang pagod sa mga mata, ngunit ngumiti pa rin. Anak, bakit? Tanong niya. Inilapag ko ang mga sulat sa mesa. Ano to? Sino si Sofia? At bakit nabanggit dito na siya ang kapatid ko? Kitang-kita ko ang pag-iba ng ekspresyon ni Mama. Ang mga mata niya ay tila naghahanap ng paraan upang umiwas, ngunit hindi na niya maitatago ang bigat ng tanong ko. Ella, bulong niya, saan mo nakuha ang mga ito? Hindi iyon ang mahalaga, Mama. Tumaas ang boses ko, puno ng emosyon. Sino si Sofia? At bakit sinabi mong nasa paligid lang siya? Nasa paligid lang ba siya habang ako'y tumigil ako. Hindi ko magawang sabihin ang hula ko. Ayokong maging totoo ito. Ngunit ang katahimikan ni Mama ay mas malakas pa sa anumang sagot. Tumulo ang luha ko. Si Mika ba? Si Mika ang sinasabi mong kapatid ko? Hindi siya sumagot. Ngunit sa tahimik niyang pagtango, bumagsak ang lahat ng depensa ko. Ang mundo ko'y parang gumuhong tuluyan.
Ang babaeng kinamumuhian ko, ang babaeng tinutulak ko palayo, ang babaeng sinaktan ko ng paulit-ulit, siya pala ang kapatid ko. Siya pala ang taong dapat kong mahalin at alagaan. Mama, bakit mo itinago to sa akin? Ang boses ko'y puno ng galit at awa sa sarili. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang may kumatok sa pinto. Napatingin kami pareho. Ang tibok ng puso ko'y bumilis ng husto. Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Si Mika. Nakatayo siya roon, tanga ng isang maliit na kahon at may lungkot sa mga mata. Ella, ang sabi niya, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pag-uwi ko sa bahay, tahimik ang paligid. Ang mga hakbang ko sa marmol na sahig ang tanging naririnig ko. Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto, pero parang may kung anong bumibigat sa dibdib ko. Sa buong araw, hindi maalis sa isip ko ang sinabi ni Mang Tito, ang matandang hardinero namin. Alam mo ba, miss, ang sinasabi mo sa kapatid mo parang hindi tama. Napansin ko lang, kapatid. Napakunot ang noo ko. Hindi ko maintindihan kung bakit niya sinabi iyon. Ang alam ko, si Mila ay ampon ng pamilya namin. Hindi siya tunay na kapatid, hindi siya dugo. Pero matapos kong marinig ang salitang iyon mula kay Mang Tito, hindi ko mapigilang magtanong sa sarili. May alam ba siya na hindi ko alam? Lumapit ako sa salamin. Tinitigan ko ang sarili kong mukha, ang mga mata, ang hugis ng ilong, ang malumanay na kurba ng aking mga labi. Paano kaya kung ibang mukha ang nakikita ko? Paano kung ang pagkatao ko ay isang kasinungalingan? Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong puwersa ang bumabalot sa akin. Hinihila ako sa mas malalim na pag-iisip. Nasa ganitong estado, ako nang biglang kumatok si Mila sa pinto. Ate, okay ka lang ba? Tanong niya. Ang boses niya ay laging puno ng pag-aalala, kahit na madalas ko siyang sinisigawan. Hindi ko alam kung bakit, pero palaging may bahagi sa akin na nagagalit sa kanya. Para bang may kung anong kulo sa loob ko tuwing nakikita ko siya. Pero ngayon, iba. Ang tanong niya ay parang pangungusap na tumusok sa puso ko. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo siya roon, may hawak na tray ng pagkain. Dinalhan kita ng merienda. Alam kong pagod ka na. Ang nangiti niya ay sinseridad na hindi ko madalas makita sa ibang tao. Tiningnan ko siya ng mabuti. Ang mahabang buhok na halos magkakulay ng akin, ang hugis ng kanyang mukha, ang mga mata na tila pamilyar ngunit estranghero. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero bigla akong sinabi, Mila, sino ka ba talaga? Halata ang gulat sa kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin, ate? Tanong niya, ngunit may bahid ng takot sa kanyang tinig. May sinabi si Mang Tito kanina. Kapatid daw kita, totoo ba? Ang tanong ko, diretso, hindi siya sumagot agad. Ang tray na hawak niya ay halos mahulog sa panginginig ng kanyang mga kamay. Ate, hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Parang bumagal sang oras. Ang bawat segundo ay tila isang minutong nagpapalubha sa tensyon sa pagitan namin. Sabihin mo, gusto kong malaman, giit ko, ang boses ko halos pumutok. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ate, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Oo, kapatid mo ako. Hindi ako ampon. Totoong magkadugo tayo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang utak ko ay kumikilos ng mabilis, sinusubukang intindihin ang bawat salitang lumabas sa bibig niya. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ko alam? Huminga siya ng malalim, pilit pinapatahan ang sarili. Nung bata pa tayo, may nangyari sa pamilya natin. Hindi ko alam ang buong detalye, pero sinabi ni Mama na kailangan akong itago. Sabi niya, para sa'yo, para sa ikabubuti mo, kaya pinalabas nila na ampun ako. Pero ate, totoo, ikaw ang tunay kong kapatid. Ang kwarto ay tila umiikot. Ang mga pader ay parang bumagsak sa akin. Ang mga alaala ng kabataan ko.
ang mga pagkakataong sinasaktan ko siya, inaapi, sinisigawan, lahat iyon biglang bumalik sa isip ko. Para akong sinampal ng katotohanan. Hindi ko alam kung paano mag-react. Ang galit, sakit at pagkalito ay naghalo sa loob ko. Mila, bakit hindi mo sinabi noon pa? Tanong ko, ang boses ko nanginginig. Akala ko kung magiging mabait ako sa'yo, kung magiging maayos, baka balang araw mahalin mo rin ako bilang kapatid. Akala ko kaya kong tiisin. Pero ate, nasasaktan ako. Sa tuwing tinatawag mo akong ampon, parang hiniwa mo ang puso ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit hindi siya umiiyak ng malakas. Tila sanay na siya sa sakit, sa pagtitiis, at doon ko lang napagtanto. Hindi lang siya ang inaapi ko. Ako na rin ang lumalabag sa sarili kong pagkatao. Sa bawat pagkakataong sinaktan ko siya, sinaktan ko rin ang bahagi ng sarili ko na dapat umiibig bilang kapatid. Hindi ko alam kung paano babawiin ang lahat. Pero bago ko pa man masabi ang anuman, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Ang mama namin, nasa harap namin, ang mukha niya puno ng galit at pagkabahala. Mila, bakit mo sinabi? Tanong niya, ang boses niya nanginginig sa tensyon. Hindi sumagot si Mila. Tumingin siya sa akin pagkatapos kay mama. Hindi ko na kaya, ma. Hindi na tama. Ang tingin ni mama ay parang nagbabanta. Hindi mo dapat binuksan ang usapang yan, hindi mo naiintindihan kung ano ang pwedeng mangyari. Mama, ano ba ang tinatago niyo sa akin? Tanong ko, ang boses ko puno ng galit at takot. Tumayo si mama sa gitna ng kwarto, ang mga mata niya sumisid sa akin. Puno ng isang lihim na tila matagal nang inilibing. Hindi mo naiintindihan, anak, hindi lang ito tungkol sa pagiging magkapatid, may mas malalim pa. Tumigil siya. Ang katahimikan ay nagbigay ng matinding tensyon. Hindi niya itinuloy ang sasabihin pero sa loob ko, alam kong may mas matindi pang katotohanan na hindi ko pa natutuklasan. At sa sandaling iyon, naramdaman kong ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Nang bumalik ako sa bahay noong gabing iyon, ramdam ko ang bigat ng mga tanong na hindi ko maalis sa isip. Ang mga mata ni Mira, ang kakaibang tingin niya sa akin, parang may sinisigaw na hindi niya kayang ipahayag. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong pader ang bumagsak sa pagitan namin. Ang pader na iyon, tila ako lang ang nagtatayo, habang siya ay patuloy na naghahanap ng paraan para makatawid. Nasa sala siya nang dumating ako. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng lumang bentilador ang maririnig. Nakayuko siya sa isang notebook, tila nag-aaral, pero kita ko ang pagkalat ng tinta sa papel. Mukhang mas marami siyang iniisip kaysa ginagawa. Hindi ko alam kung paano sisimula ng usapan, pero sa loob-loob ko, gusto kong malaman kung ano ang nasa isip niya. Mira, tawag ko, halos pabulong. Hindi siya tumingin. Lumapit ako, at nang umupo sa tabi niya, biglang tumigil ang bentilador. Parang sinadya ng pagkakataon na gawing mas tahimik ang sandali. Hindi ko alam kung bakit, pero parang ang pag-upo ko sa tabi ni Mira ay isang bagay na hindi ko madalas ginagawa. Napansin ko ang maliliit na galos sa kanyang kamay, tila mga marka ng mga bagay na hindi ko man lang napansin dati. May problema ba? Tanong ko. Pilit iniwas ang malamig na tono na karaniwang lumalabas sa akin kapag kausap siya. Wala, sagot niya, ngunit ramdam ko ang bigat sa likod ng salitang iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kirot ang tinig niya. Parang kinakaladkad ang sarili para magpanggap na okay. Mira, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Hindi kita huhusgahan, dagdag ko, kahit hindi ko alam kung totoo ang huling bahagi ng pangungusap. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya punong-puno ng tanong. Pero bago pa siya makapagsalita, biglang tumunog ang telepono sa kusina. Tumayo ako, sinagot iyon, at narinig ko ang pamilyar na boses ni Tita Celia sa kabilang linya. Kamusta na kayo? Tanong niya.
Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang tono sa boses niya. Parang may balak sabihin na hindi niya alam kung paano sisimulan. Okay naman, sagot ko, pilit na iniwas ang anumang drama. May sasabihin sana ako pero hindi ko alam kung paano. Aniya, tita, ano ba iyon? Tanong ko at naramdaman ko ang pagtayo ng balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong masama ang darating. Hindi mo ba napapansin si Mira? Hindi mo ba napapansin kung gaano siya nagiging iba? Pinigilan ko ang sarili kong magtanong, pabalik, pero hindi ko napigilan ang tensyon na unti-unting bumalot sa akin. Anong ibig mong sabihin, tita? Tanong ko at ang sagot niya ay dumating na parang kidlat. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba alam na si Mira? Si Mira ay kapatid mo? Halos mabitawan ko ang telepono. Parang tumigil ang oras, parang umikot ang buong mundo nang hindi ko namamalayan. Ang bawat salita ni Tita Celia ay bumagsak sa akin ng may bigat na tila hindi kayang buhatin ng dibdib ko. Hindi, hindi totoo iyan, sagot ko, ngunit ang boses ko ay garalgal, puno ng pag-aalinlangan. Si Mira ang anak ng nanay mo sa ibang lalaki. Walang may lakas ng loob na sabihin sa iyo dahil alam nilang hindi mo matatanggap. Pero totoo ito at dapat kang makinig. Dagdag niya, hindi ko alam kung paano magre-react. Ang lahat ng bagay, ang mga alaala ko, ang mga sandaling hindi ko pinansin si Mira, ang mga pagkakataong sinaktan ko siya sa salita o gawa, biglang bumalik sa isip ko. Pero ngayon ay may ibang kulay. Hindi na siya ang tahimik na ampon na kasama namin sa bahay. Hindi na siya ang batang palaging nasa likod ng eksena. Siya pala ang kapatid ko na hindi ko man lang binigyan ng halaga. Bumalik ako sa sala, dala ang bigat ng bagong katotohanan. Naroon pa rin si Mira, nakayuko, tila walang alam sa usapan namin ni Tita Celia. Pero nang tumingin siya sa akin, parang may alam siya, parang alam niya ang sinasabi ng mga mata ko. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang sasabihin ko, pero alam kong hindi ko kayang magpanggap. Mira, tawag ko, at ang boses ko puno ng basag na emosyon. Bakit? Tanong niya, ngunit bago ko pa maipaliwanag ang lahat, may biglang kumatok sa pinto. Naputol ang sandali. Napatingin kami pareho sa pintuan at ang kaba sa dibdib ko ay nag-iba. Parang hindi na ito tungkol sa katotohanang nalaman ko, kundi sa kung sino ang nasa likod ng pintuan. Tumayo si Mira at ako naman ay nanatili sa upuan. Hindi alam kung anong gagawin. Nang buksan niya ang pinto, isang lalaki ang pumasok. Matangkad, may maitim na jacket at mukhang hindi pamilyar. Pero ang mga mata niya ay parehong-pareho ng kay Mira. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Mira na puno ng tensyon ng boses. Ako naman, nanatili sa likod. Hindi alam kung anong dapat maramdaman. Ang lalaking ito, sino siya? At bakit pareho sila ng mata ni Mira? Nang magsalita ang lalaki, isang bagay ang nagbigay ng sagot sa tanong ko. Huwag mong kalimutan, Mira. Hindi ka lang nag-iisa. Ako ang kuya mo. At doon bumaliktad muli ang mundo ko. Kung kapatid ko si Mira, sino ang lalaking ito sa buhay ko? Napansin kong mas tahimik si Celia kaysa dati. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga sinabi ko sa kanya noong nakaraang linggo o sadyang ganito na talaga siya. Sa tuwing nagkikita kami sa bahay, palagi siyang iwas ng tingin. Palaging may dahilan para hindi makipag-usap. Akala ko noong una, simpleng tampo lang iyon. Na gaya ng dati, babalik din sa normal. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng espasyo sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may kung anong pader sa gitna namin na hindi ko alam kung paano sisirain. Isang gabi, napansin kong bukas ang ilaw sa kwarto ni Celia. Madalas siyang magpatay ng ilaw tuwing gabi, kaya't nagtaka ako. Lumapit ako sa pintuan para kumatok, pero bago ko pa man magawa,
Narinig ko ang mga hikbi. Hindi siya karaniwang umiiyak, kaya't natigilan ako. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at bumungad sa akin si Celia. Nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang isang lumang kahon. Ang mukha niya ay basang-basa ng luha. "Celia?" Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi siya sumagot. Hindi niya man lang ako tiningnan. Lalong bumigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin, kung lalapit ba ako o aalis na lang. Pero hindi ko kayang iwan siya sa ganitong kalagayan. Lumapit ako at lumuhod sa harapan niya. Ano ba ang problema? Hinawakan ko ang kaniyang balikat pero iniwas niya ito. Tumayo siya bigla at itinulak ang kahon papunta sa akin. "Sayo na yan," mahina niyang sabi, halos pabulong. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang tono ng boses niya, parang galit pero puno ng sakit. Binuksan ko ang kahon at bumungad sa akin ang mga lumang litrato. Mga larawan ng isang batang babae at isang mas matandang babae. Sa unang tingin, parang hindi ko kilala ang mga nasa litrato. Pero habang isa-isa kong tinitingnan, unti-unti kong na-realize na ako ang nasa mga iyon. Ako ang mas matandang babae at ang batang babae, si Celia. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko habang hawak ang isang larawan kung saan yakap-yakap ko si Celia noong maliit pa siya. Hindi pa rin siya nagsasalita pero ang tingin niya sa akin ay masakit. Hindi galit, hindi tampo, kundi isang uri ng lungkot na hindi ko pa nakikita sa kaniya dati. "Hindi mo ba talaga alam?" Tanong niya, halos pabulong pa rin. Ang tanong na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lamig sa katawan. Para bang may kung anong bagay na dapat kong malaman pero hindi ko maabot. "Alam ang ano?" Tanong ko ulit, mas malakas ang boses. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, lumakad siya papunta sa kama at umupo. Ang mga mata niya ay nakatingin sa sahig, parang may hinahanap na sagot sa mga basag na kahoy. "Hindi mo ba naisip kung bakit kita palaging sinusunod? Kung bakit kahit anong sabihin mo ginagawa ko? Kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap?" Ang boses niya ay nanginginig pero matatag. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Akala ko, kasi magkaibigan tayo, magkapatid sa pagiging malapit. "Di ba gano'n naman talaga tayo?" Sagot ko, pero parang mali ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang pakiramdam ko ay parang nasaktan ko siya ng husto. "Magkapatid nga tayo." Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang galit sa mga mata niya. "Tunay kitang kapatid, hindi kaibigan, hindi parang magkapatid. Kapatid kita, ate, ate mo ako." Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin ng parang kidlat. Hindi ko alam kung paano magre-react, kung paano tatanggapin ang sinabi niya. Ang daming tanong ang pumasok sa utak ko. Bakit hindi ko alam? Bakit walang nagsabi? Pero higit pa sa lahat ng iyon, ang tanong na nangingibabaw. Paano ko siya nagawang saktan kung siya ang kapatid ko? "Celia," naputol ang boses ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hinanap ko ang sagot sa mga litrato, sa mga alaala, pero parang wala akong makuha. Hindi ko alam kung paano mo nakalimutan, kung bakit hindi mo naalala. Pero ako, araw-araw kong nararamdaman na kapatid kita. Araw-araw kong nararamdaman ang bigat ng pagiging mas nakakababa sa'yo. Hindi ko alam kung sinadya mong kalimutan, pero hindi mo ba naiisip kung gaano kasakit sa akin ang hindi mo ako kilala bilang kapatid mo? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang sinabi niyang iyon. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang mga lason sa utak ko. Unti-unting sumisira sa mga bagay na akala ko'y totoo. Pero higit pa sa lahat ng iyon, ang sakit sa kaniyang boses ang hindi ko makakalimutan. Tumayo siya at dumiretso sa pintuan. "Hindi ko na alam kung paano kita kakausapin, ate. Ayoko nang magpaliwanag. Kung gusto mong malaman ang totoo, hanapin mo. Pero ako, pagod na.
Pagod na akong maghintay na makita mo ako bilang kapatid mo. At bago ko pa siya mapigilan, tuluyan siyang nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang kahon na natagpuan ko sa ilalim ng lumang aparador sa kwarto ni Mama. Ang kahon na iyon, tila ordinaryo sa panlabas, ay may kakaibang bigat sa pakiramdam ko. Parang may kung anong nakatago rito na magpapabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aming pamilya. Ang mga mata ko ay naglakbay sa bawat sulok ng kwarto. Iniisip kung dapat ko bang ituloy ang pagbubukas o ibalik na lang ito sa kinalalagyan nito. Pero mas malakas ang tukso. Binuksan ko. Ang laman ng kahon ay mga sulat, ilang lumang litrato, at isang pulang kwaderno na tila napakatagal nang naitago. Kinuha ko ang kwaderno at binuksan ang unang pahina. Ang tinta ay medyo kupas na, pero malinaw pa rin ang mga salitang naroon. Malinis ang handwriting, pero ang ginuhit ng panulat ay tila punong-puno ng damdamin. Sa unang pahina nakasulat, "Para kay Celia, ang kapatid na hindi ko kailanman nakilala." Napakabilis ng tibok ng puso ko. Sino si Celia? Bakit may ganitong kwaderno sa kwarto ni Mama? Binalikan ko ang mga litrato sa loob ng kahon. Isa-isa kong tiningnan ang mga ito. Sa una, normal lang ang mga larawan. Si Mama, si Papa, at ako noong bata pa ako. Pero ang isang litrato ang tumigil sa aking paghinga. Dalawang bata ang nasa larawan. Isang batang babae na mukhang ako at isang batang babae na medyo mas bata sa akin. Pareho silang nakangiti, pero may kung anong lungkot sa kanilang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Sa likod ng litrato may nakasulat, "Celia at Andrea, unang araw ng pasukan." Andrea, ako iyon. Pero sino si Celia? Hindi ko maalala na may kapatid akong babae. Lumaki akong nag-iisang anak, palaging sinasabi ni Mama na ako lang ang kayamanan nila. Paano magkakaroon ng litrato na ganito? Sino ang batang babae sa tabi ko? Binalikan ko ang kwaderno. Habang binabasa ko ang mga pahina, unti-unting lumilinaw ang mga sagot. Ang kwaderno ay parang diary at ang nagsulat nito ay si Mama. Sa bawat pahina, naroon ang kwento ng dalawang batang babae, si Andrea at Cecilia. Ako at ang batang babae na hindi ko maalala. Sa kwento ni Mama, Cecilia ay mas bata sa akin ng 2 taon. Mabait siya, tahimik, laging nakasunod sa akin kahit saan ako magpunta. Pero sa tuwing magkakamali siya, ako ang unang nagagalit. Ako ang unang sumisigaw. Ako ang unang nagtataboy sa kanya. Sa isang pahina, isinulat ni Mama ang nangyari noong huling beses naming magkasama ni Celia. Hindi ko alam kung anong nangyari noon, pero ang detalye niya ay malinaw na malinaw. Isang araw daw, naglaro kami sa likod ng bahay. Nagkaroon kami ng alitan dahil sa laruan. Isang maliit na manika na parehong gusto naming paglaruan. Dahil sa galit ko, itinulak ko si Celia at natumba siya sa lupa. Ang masakit, hindi ko na siya tinulungan. Umalis ako, iniwang umiiyak ang kapatid ko. 1 linggo matapos ang insidenteng iyon, sinabi ni Mama na nawala si Celia. Hindi niya ipinaliwanag kung paano o bakit, pero sa kwaderno, naroon ang galit at lungkot ni Mama. Ang sinabi niya, "Andrea, hindi mo alam, pero sa bawat sigaw mo, sa bawat galit mo, unti-unti mong inaalis ang liwanag sa mata ng kapatid mo." Napatigil ako sa pagbabasa. Napuno ang utak ko ng mga tanong. Paano ko nagawa iyon? Paano ko naisip na tama ang mga ginawa ko? Hindi ko man lang naisip kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ko sa kapatid ko. Pero sa lahat ng ito, isang tanong ang hindi ko maalis. Ano ang nangyari kay Celia? Sa ilalim ng kwaderno, may isang sulat na nakatupi. Binuksan ko ito at ang unang linya ay halos sumabog ang dibdib ko. "Andrea, hindi ko alam kung kailan mo ito matatagpuan, pero sana maintindihan mo. Si Celia ay buhay, pero hindi na siya bumalik. Buhay si Celia. Buhay ang kapatid ko, pero hindi na siya nagbalik sa amin.
Hindi ko alam kung saan siya dinala o bakit, pero ang bigat ng kasalanan ko ay biglang bumagsak sa balikat ko. Napuno ang mata ko ng luha. Buhay siya, pero hindi ko na siya makikita. Tumayo ako, hawak ang litrato. Tumitig ako sa batang babae sa larawan, ang batang babae na palaging nasa tabi ko, pero hindi ko pinahalagahan. Sa loob ng mga taon, akala ko nag-iisang anak ako. Akala ko ako lang ang mahalaga. Pero ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi ko lang sinaktan ang kapatid ko. Inaapi ko pala ang sarili kong dugo, ang sarili kong kapatid. Biglang may narinig akong tunog mula sa labas ng kwarto. Mga yabag. Mabilis kong isinara ang kahon at tumayo. Ang litrato at kuwaderno ay mahigpit na hawak. Pumunta ako sa pinto at binuksan ito pero walang tao. Ang hallway ay tahimik pero may kung anong pakiramdam na may ibang presensya sa bahay. Tumingin ako sa baba ng hagdan pero walang sinuman. Ngunit sa likod ng kwarto ko, sa salamin may bakas ng kamay. Maliit, pamilyar at tila malamig ang hangin na dumaan sa likod ko.